Ladies and gentlemen, hello everyone. Combined na yan. Ngayon naman maki-update tayo sa katatapos lang na round number 9 ng Women's Division. 2 games po ang i-analyze natin dito sa game nila Vaishali and Tan na leading sa torneyong ito at kina Salimo Bing. Kay Salimo ba? Silipin natin. Okay, sa end part po, update ko kayo sa standing. Ang ginawa ni Vaishali, nag-E4. Sicilian si Tan, talagang determinadong pisakin si Vaishali. Nag-anti-Sicilian. Sicilian alapin po ang tawag dyan. Nag-E6, D4, D5, French defense, pawn structure, wall center ang ginamit po dito ni Tan para matibay na French defense setup. Kumapture sa D5. Mangyari po dito mga kamatyas, konting background lang sa opening. Pag nag-E5 kasi, yan ang tinatawag na French defense advanced variation. Pero ito, close to semi-close ang labanan. Kinokontra ni Tan yung style na gusto ng alapin eh. Kaya si Vaishali, open to semi-open pa rin. Kinapture niya yung D5. Takes, Knight F3, A6 para walang Bishop B5, nag-Bishop D3, C4, istorbo muna, Bishop C2, and Bishop D6. And next in line, de-develop na yung Knight. Nag-castle, Knight E7. Dito po, bakit sa E7 dinevelop? Normally, nakikita natin sa F6 dinedevelop yan. Meron kasing pang istorbong Rook E1 check. Depende po yon sa sitwasyon. Bukas na kasi yung e-file, may mabilis na tempo, makakaistorbo sa king. Kaya, ang tamang development talaga, Knight E7. At nag-B3 para palambutin na ang C4, kinapture ni Tan. Bakit? Halimbawa, kung i-maintain po yan para talaga masabing matibay na matibay, wawasakin lang yan eh. Mag-A4 lang hanggang sa mabasag. So parang tempo lang yan sa puti. Tinutulungan mong makabasag lalo ang puti. Okay? Kaya dito, kinapture na, capture, castle, knight g5, threatening bishop takes, at yan ang bagong biryani dito ni Vaishali mga kamatyas. Dahil ang mga nagdaang laban na ay bishop a3, exchange, at may tumira din ng bishop g5. Ayan, sinilip ko po ngayon sa chess.com Masters Opening Database. Yan na ang mga naitalang tira. Pero dito tayo sa knight g5, atake kagad, napa-G6 dito si Tan para pigilan ang threat sa H7. At nag-Queen F3. Nilabas ang Reyna pero questionable sa computer engine. Dito ang gusto ng computer ay simple develop lang, Knight A3. Okay, balik tayo. Sa Queen F3, Queen C7, pinagpatong threatening bishop takes, nag-H4 iniwas, and may mga paparating na H5 na makakapag-create ng pressure sa king side. Nag-knight B6 develop lang, at nag-bishop to A3. Ayan, para ma-exchange ang strong bishop. So dito mga kamatyas, okay, nag-king G7. Ayan, pinatira ko muna kasi meron po akong gustong ipakita sa inyo na baka mapaisip kayo, meron kasing simple tactic dito na, Coach, paano kung capturein ang pawn sa D4? Double yan. Pag kinapture naman, may threat naman. Kasi ang gagawin po dyan, C takes D4 lang. Hindi pa rin pwedeng kumapture dito kasi bitin ang bishop. Okay? Yan po yung himay-may na laman yan. Lamang ang puti dyan, na lamang ng isang pyesa. Ngayon, kung pagka-capture dyan, coach, capture muna sa bishop. Maaring ganun na maging tanong. Magna knight takes A3 naman, depensado na bishop. Lamang pa rin ang isang pyesa dito, ang puti. Okay? Kaya, nag-king G7 muna, Rook E1, H5, ayun, para wala ng mga kiliti ng H5 ang puti, mga panggulo-gulo sa king side. At the same time, baka tumiming na mayroon pang bishop G4 na mapapakinabangan ng black. Okay, maganda yung H5. Nag-C4, ayun po, talagang grabe ka, desperado dito si Vaishali, no? Nasa bottom kasi siya eh. Gustong-gusto niyang manalo siguro kaya tumitira ng mga alanganing aggressive, no? Medyo balagbag eh. Dapat daw po ang tira ay simple capture, capture, and knight to H3. Atras lang. So para makaiwas na rin sa F6. At the same time, pwedeng mag-knight F4, ilagay yung knight sa mas aktibong square, mga ganun-ganon. Okay? Balik tayo. Pero ang ginawa kasi dito, nag-C4, na yung pawn sa D4 parang alanganin. Nag-F6 muna, atake muna sa knight, kumapture, capture, and nag-C5, another bad move. Talagang medyo, Kasi dito ang pinapatira ay knight H3 eh. Tapos ka-capture ang black dyan, capturing nga lang, may queen takes D4. Malinis,
na makukuha yung isang pawn. Ang daming threat, multiple, oh. Grabe, multiple ang threat. Napakahirap. Bagsak ang mga pawns na yan. So, ang ginawa nag C5, Queen C7, Knight H3, pero hindi pa rin po mapigilan yung Knight takes D4. Buong buo. Ang ginawa ni Vaishali, nag Queen D4 or Queen E3, sorry, tiniret yung Knight sa D4, threat yung Knight sa E7. Sa kabila ng may mga bitin-bitin dito, no, ano kaya yung malinis na kaisipang in-apply dito kaya nakuha ni Tan ang tamang tira? Paki-analyze nyo po. Pwede nyo pong i-post ang video para malinis nyo makita. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas sa inyong matiyagang pag-a-analyze. Capturing lang pala. Makipagsabayan lang pala. Kinapture ang knight check, rook F7, nag-resign po si Vaishali. Bakit po nag-resign? Nakatreat kasi ang reyna. Pag umiwas lang somewhere, patay ang rook sa A1. Pag kinapture ang tore, kakapturein lang po yan, bitay pa rin. Todas. Double attack pa rin. Kaya, totally resign. Grabe, black pa dito si Tan Song-yi, no? Black pa yan, ha? Okay, sunod nating i-analyze sa game ni Salimova and after noon, pakita ko sa inyo ang standing. Ang kalaban ni Salimova dito ay ang isa pang leading na Chinese, si Lei Tingji. Ayan, tingnan natin, malakas tong kalaban niya. Nag-E4 si Lei, D6 si Salimova, D4, Knight F6, Knight C3, nag-E5. Ayun, tinirahan ng Philidor's defense. Nag-Knight F3, Knight BD7, Rook G1! Aba, ngayon ko lang nakita to ah. Dito kasi, ang madalas gawin, Bishop C4. Yan talaga theory niyan. Pressure sa F7. Tapos, G4, pangalawa. Ito, medyo kakaiba na rin eh, no? At G3, Bishop E2, Rook G1. Ayun, panglima. Panglimang linya ang ginawa dito ni Lei. Gusto siguro ni Lei na maiiwas si Salimova sa mga theory, mga book lines. Kaya siya nag-Rook G1 and preparing to play G4. Yan po ang idea. Bomba kagad sa king side. Nag C6, G4. Bomba kagad, oh. H6, H4. Ayaw paawat. Kumapture sa D4, Queen takes D4. Yun lang. Linya pa rin to pero bad move na sa computer engine sa panahon ngayon. Dapat daw po ay Knight takes D4. Ayan, may mga pagbabago na eh. Bakit kaya ang timpla ng Stockfish computer dito ay bad move yan? Malaman natin mamaya. Nag-Knight C5, ayun, brand X move. Ang branded move po ay Queen B6. Yan pala ang solusyon sa Queen takes D4 na yan. Meron kasing tempo na makipag-exchange ng Queen. Kasi po, usually, kapag ka nasa black side ka, pag na-exchange ang Queen, medyo maginhawa na yun eh. Medyo pilay na ang pang-atake. Kulang na pang-atake ng puti pag nawawala ang reyna. Kaya may tempo pala na isang tira o di pabor sa black, 'di ba? Balik tayo. Pero nag-Knight C5 dito, nag-E5, brand X. Hindi naman nakita ang branded move na G5 pala. Kumbaga makigulo na kagad. O yan, Bishop takes G5 ang gagawin and going to castle queenside. E5, saka pala mag-E5. Pero medyo hilaw pa, nag-E5. Mainit talaga ulo ni Lei dito, no, sa laban na to. Nag-Knight E6, atake muna sa reyna, Queen D3, Knight D7. Ayun, sa gulo ng posisyon, hindi na rin maintindihan ni Salimova. Pero dapat daw po ang tira ay ito lang. Yan lang para hindi talo sa tempo. Pag kinapture ang Queen, Knight takes D8, Knight takes E5, Bishop D6, and Knight C4, Bishop H2, Rook G2, Bishop C7, etc. etc. So, maganda ang latag ng black dito. Lalabas, wala nang reyna, tapos pag walang reyna at nakalutang na ganyan, baka lumabas na overextended yan, ma-overextend yan, mahirap yan. Okay? Okay yan sa black. O, pero, sa gulo ng isip ni Salimova, nag-Knight D7 na lang. At kumapture sa D6, Knight DC5 para may threat and mabawi din naman yung pawn. Nag-Queen E2, good move. Bishop takes, Bishop E3, para preparing to castle na. Nag-Bishop to E7, G5, ayan. Takes, Queen D6,
para may tira knight f4. So hindi pa po pwede mag-castle dito sa mga ibang beginners sa tagapanood natin. Kapag yung dadaanan ng king ay mayroong naka-control or naka-threat, hindi pwedeng mag-castle ha. Ang sarap sana mag-castling eh. Pag castling, naka-threat ka agad sa queen eh. Kaso hindi pwede. Okay, nag-bishop d2. Ayun. Napa-question dito si Stockfish. Bakit yan ang ginawa mo? Naka-develop na, i-atras mo pa. Tailbats. Tailbats. Alam niyo yung word na batil? Ayan, sa atin dito sa Pinas batil yan. Ibig sabihin, mahinang tira, no? Okay, na-tailbats doon si Lei. Dapat daw po ang tira ay G6 para makapang-goals. Makapanggulo. F6, tapos Rook G4. Ay, naku, pagkahirap ng timpla, no? Ang Rook G4 po para walang Knight F4. Ayan, yun nga lang, nakakailang nandyan ang Bishop. Parang aalisin somewhere ang Knight na magkakatreat, pero wala naman, ano? Ayun, kasi pag umalis, something may Rook D4 lang eh. Ayun. Hanip na mga tira ng computer talaga, no? Balik tayo sa ginawa na Bishop D2. Gusto talaga nila yung makapag-castle na, kaya niya tinakpan yung control ng Reyna eh. Pero may panggulo. Grabe rin to si Salimova. Timplado lagi nakikita, no? May panggulo on time. Nag-Queen E5. Ayan, sa inis ni Lei. Wala na, ang hirap na talaga. Hindi na kita ma-atake. Sige na, palitan na tayo. Knight G6, wala na. Talaga sumuko na sila eh. Oh. Castle Queenside and Bishop E6. So, walang kaproblema dito si Salimova. Malinis ang opening niya. Bishop E3, Bishop F4, malinis. Palit-palit. Capture, B4 paalis, and Knight D7. Knight to D4. Ayan, para ma-pressurize ang Bishop sa E6. Kinaslingan lang Queenside. At nag-G6. Ayan na. Nanggulo na si Lei. Yan talaga ang na-observe ko kay Lei eh. Si Lei po kasi ay aggressive player. Karamihan naman ng mga Chinese aggressive player, no? Mahilig sila sa mga, no? Parang si Meow Meow. Kinapture and knight takes, rook takes. Ayan. Dito, masasabi ko pong slightly better ang puti when it comes to pawn structure kasi yung pawn sa G7. At nag-knight DF8. Depensa na, may atake pa. Rook G1. At Rook H4, tineret ang pawn sa B4, nag-A3, capture, and nag-Rook F4. Ang ganda pa ng position ni Salimova. Mas aktibo Tore kumpara sa Tore ni Lei. Nag-Bishop H3, King C7. Ayan. Nagpatibong po dito si Lei, no? Na kung kakapture ng pawn sa F2, may Knight to E4. At kung mag-Rook H2, may Knight to G5. Yun lang. Talagang patibong. Pag nag-King D7, may Rook E1. Naku, paano ililigtas ngayon ang Knight na yan? So, ito na lang po, force move. Magpapa-quality down na lang dito ang Black. Losing na rin. Okay? Kaya, hindi ma-capture yung pawn sa F2. Ang ginawa, ilag muna. King C7. Ilag muna sa pana. Nag-King E2. Ayan na, dinipensahan. Rook C4, threat. King D2, depensa. Rook D4, check. King E3, Rook C4. King D2, Rook D4, King E3, Rook C4, King D2, Rook D4. Nakabuo na naman tayo ng rap song. Tabla po mga kamatsas. At least hindi natalo si Salimova. Tibay pa rin ha. Si Lei di kalibre yan pagdating po sa women's division. World class yan si Lei pero natablahan po ni Salimova. Okay, yan po ang update natin at ito ang standing nila. Sino na ba ang leading sa kanila? Alamin natin. Pinangungunahan po ni Tan Zhongyi sa score na 6 points. 0.5 ahead na siya sa sumusunod na si Lei Tingji and Goryachkina. Ayan, nako, yari kayo kay Tan Zhongyi. Madadali kayo niyan. Katerina Lano, Nurgyul Salimova pang-5, Hampi Koneru, Anna Muzichuk, and Vaishali. Ayun, yung kapatid ni Prag talagang hirap na hirap pong makaangat sa ganitong level nila, no? Pero kailangan pang i-training ni Prag yata itong si Vaishali. Para talagang maging kasing lakas ni Prag. Pag nakuha niya lakas si Prag, World Women Champion na siya. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Salamat sa inyong matyagang panonood. Sana natuto kayo na update at nasiyahan. At sa mga gusto pong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise, punta lang po kayo sa ating Shopee link. Search nyo sa Shopee, Kamatsas Sporting Goods Shop. Lalabas na po yun doon. Pili lang po kayo ng ating mga products. Papadala namin sa inyong door-to-door. At kung gusto nyo pong may signature, yung iba kasi
karamihan po nagre-request ng may signature yung product na ino-order nila. Pwede po. Pagtsatsagaan po ni Coach Nava yan. Maraming salamat po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel. Subscribe na po kayo and don't forget to follow our Facebook page Kamatsas. Daily din po ako nag-upload sa mga videos doon. Maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod pang videos.